Masasabi ko lang po, yung mga excited po sa pag-aaral ng eschatology ay masaya po ako. May mga taong excited to see Jesus in His glory. Na sana makita na po natin ito, agaran, no? Pero kasi meron pong mga parang nag-e-escalate naman po at sumusobra. Ito rin pong September 23rd. Alam niyo, maliwanag pa rin po yung nasa Bible. Wala pong nakakabatid. Pero na-observe ko lang po, marami na pong mga blood moons. Marami pong mga bagay na nangyayari sa mundo. In fact, meron pong malaking pagbabago sa mundo na hindi ko po kayang ipaliwanag. Pero it doesn't follow na sinasabi ko na yung blood moon ay senyales ng rapture. Uulitin ko, ang rapture, wala po siyang signs. Wala po siyang senyales. Ang rapture po ay isang event na kung tawagin ay imminent. It only means ito po ay anytime at biglaan na mangyayari sa buong mundo. Sapagkat magugulat na lang po yung mga maiiwan na tayo mga believers biglang nawala. That's why magkakaroon sila ng maraming theory at meron nga pong isang lalabas na tao na kanyang sasabihin na tayo raw ay kinuha ng mga alien. Ito po yung Antichrist. Okay? Ang blood moon po ay hindi po senyales ng rapture. Ito po ay nakasulat po rito sa sa Book of Revelation, chapter 6, verses 12 hanggang 13. Diyan po siya kasi may malakas na lindol din na binabanggit dito. Babasahin natin mamaya. Pero ano ba ang konteksto ng Revelation 6? Hindi ba tribulation 'yan? Great tribulation. Hindi po ito senyales ng rapture. Okay? Ito po ay senyales ng Great Tribulation na magaganap po sa mundo pagkatapos madagit ng mga mananampalataya ni Kristo. Isa ka ba doon sa dadagitin? Well then, congratulations kung ganon. Ang pinakamagandang mangyayari sa atin ang makapiling ang Panginoong Jesus forever and ever. Yan po yung magaganap at mangyayari na. Huwag nating madaliin ang Panginoon. Meron po siyang sariling timing dyan. Perfect timing regarding that. We don't have to ask Him to rush. Ang Diyos ay hindi po saklaw ng anumang orasan o anumang time frame. Siya ang creator ng time. He is outside time. Okay? Basahin na nga natin itong controversial na September 23rd rapture. Ang dami sa Facebook, pagkising ko po kanina, grabe na naman, grabe. Maski sa YouTube, grabe na po. Tingnan natin to. Revelation chapter 6, basahin ko 12 hanggang 13. I looked when He opened the sixth seal, and I behold, there was a great earthquake, and the sun became black as sackcloth of hair, and the moon became like blood. Ito po siya. At ituloy ko na yung 13 kasi tignan yung mangyayari. Talagang great tribulation to eh. And the stars of heaven fell to the earth. Bakit mangyayari ba yan September 23? I don't think so. As a fig tree drops its late figs when it is shaken by a mighty. Kaya kasi nangyari na po yan one time, 1992. I was a young boy, young kid, bata. At meron silang binanggit na date, October 28, 1992, rapture. Naglalakad kami ng daddy ko sa Cubao. Galing kami ng Alimon. Palakad-lakad kami. Ang daming nakapaskil. Daddy, ano yung rapture? Ano po yung rapture? Baka darating na si Jesus. Darating si Jesus, bata ka pa para maintindihan mo yan, nasa Bible kasi yun. Mamaya, basahin natin sa Bible. Bata ako, maliit na bata. Sabi ko, pambihira. October 28, 1992. Bakit ko po natandaan? Kasi nakapagtabi kami ng poster noon hanggang nawala na lang late. Ewan ko nasaan na. Talaga, nakapagtabi kami noon kasi binigyan kami. May mga nagdidikit, humingi kami. October 28, 1992. Ano na ngayon? 2025. Dumating? Hindi. Definitely hindi. Yung mga nanonood dito, natatandaan nyo ba 1992? Yung mga mas may edad sa akin, natatandaan nyo ba?
October 28, 1992, dito sa Pilipinas, especially dito sa Manila, nagkalat. O dyan sa Avenida, dyan sa Quiapo, dito po sa Sampaloc, nagkalat yung mga nakapaskil na poster na Rapture, October 28, 1992. Isa lang ang tanong ko, nangyari ba hindi? Meron din silang verse na nilagay. Hindi ko alam kung ano yung verse na nilagay. Ay, yung Thessalonians yata yun. Out of context. Kasi wala pong nakakaalam ng rapture. It's an imminent event. Kung huhulaan mo, ito titiyakin ko sa iyo, mapapaya ka lang. Don't even dare to drop ay specific date kung ano yan. Mapapaya ka lang, nasabi ko. Ngayon, ito po ang gusto ko pong sabihin po sa inyo. Itong September 23, meron silang magagaling yung mga nagsasalita. Meron silang mga mapagtatagpi-tagping mga conspiracy theories, no? Conspiracy theories. Parang lalabas, parang, hey, true, totoo. Ngayon, pag pinanood mo ng minsanan sa YouTube, aakalain mo nga na this is it. Pero no, maliwanag pa rin ang aklat na ito. At saka rightly dividing the scripture, yung mga binibigay nila mga talata sa inyo o sa atin, doon sa mga nanonood sa YouTube sa kanila, ito po ay out of context at ito po ay konteksto para sa tribulation, hindi sa panahon natin ngayon na church age. Kaya nga, not until you divide the scripture, hindi mo pagtatanto ano ba talaga yung katotohanan regarding the rapture and the second coming. Anyway, nako-confuse po sila what is rapture and what is second coming. Kaya tignan nyo, pinag-isa na lang nila. That's absurd. Absurdity. Hindi nila inaral, no? Tignan nga natin muli. Tignan nyo ito, oh. Mabigat na pangyayari yan. I look when he opened the sixth seal, and behold, there was a great earthquake, and the sun became black as sackcloth of hair, and the moon became like blood. And the moon became like blood. Sa ibang salin, and the moon became blood. Di ba? Yung kulay niya talagang blood na. That's it. Kaya sabi ko po sa inyo, not until you rightly divide the scripture. Bilin ni Pablo yan kay Timoteo. Sabi niya, hatiin mo ang mga kasulatan. Ibig sabihin ng hatiin mo mga kasulatan, ibigay mo yung konteksto, ganito, ganyan. Rightly dividing the scripture. Not just reading it, ay ito na. Magkakaroon ng kalituhan, kawawa yung mga makikinig sa inyo. Dahil kung ano yung babanggitin nyo sa kanila, tiyak kayo ng paniniwalaan nila. Okay? Doon sa mga natatakot na September 23 ang rapture, itong masasabi ko, ang rapture ay anytime. Pwedeng hindi na umabot ng September 23. Pwedeng ngayon na. Pwedeng ngayong umaga na, pwedeng mamaya na. Wala nakakaalam. Huwag kayo magbibigay ng mga dates o mga araw, kailanman ito. That, you know what? Mapapahiya po talaga kayo. Sapagkat ang banal na aklat ay napakaliwanag. No one knows the time. Sabi ni Jesus. Kaya, doon tayo sa sinabi ng Panginoon. Safe po tayo pag mananangan, manganganlong tayo doon sa mga binanggit niya dito sa aklat na ito, the Holy Bible. Ito po ang kanyang mga salita na dapat natin paniwalaan, sampalatayanan, isabuhay at maging buhay natin sa araw-araw habang hinihintay natin ang kanyang muling pagbabalik sa rapture para dakitin na po tayo mga believers niya. Okay? So, mga ka-daily good vibes, I suggest tayo po ay mag-aral ng Bible. Hindi po basta maniniwala kung sino-sino yung mga nagsasabi. Dahil kung hindi, tayo po ay tiyak na malilin lang at maliligaw. Tulad nung nangyari noong October 28, 1992. Naalala ko natin, dati ko tawa siya ng tawa. O October 29 na, walang nangyari. Wala kasi nakakaalam noon tumatawa siya. Daddy ko marunong sa Bible. Isa yan sa nagpamana niya sa akin. May napulot siyang Bible somewhere dito sa may Loton. Dati, nung bata pa ako. Iningat-ingatan niya yon yung King James Version na maliit. Hanggang ngayon nasa akin pa. Yun ang alaala niya. Bago siya namatay, sabi niya, alagaan mo yung Bible na yun. Yes, Dad. Yan na kay Jesus na po siya. So, thank you very much po sa panonood niyo. Hindi pa po magra-rapture sa September 23.
God bless.